Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Manila Bulletin Business. The Marcos administration plans to aggressively ramp up domestic borrowing in the third quarter of the year, tapping local capital markets for a record volume as the government pivots towards short-term debt instruments amid volatile global borrowing conditions. The Bureau of Treasury announced that the national government aims to raise 1.12 trillion pesos from domestic market during the July to September period, a 43% surge or increase, equivalent to an absolute increase of 336 billion from the 784 billion borrowing target set for the second quarter. Ayan. So, mangungutang ulit ang administrasyong Marcos sa local kasi volatile daw ang global borrowing conditions. Mahirapan silang makautang sa labas. Bakit? Siguro yung image natin, bumaba na yung credit rating natin sa mga credit rating agencies. Bumaba. Dati ata parang positive. Positive tayo. Dati positive. Itong triple B positive. Ngayon, naging negative na ang credit rating natin. Kaya nahirapan na silang umutang sa labas. Kaya ito, dito sa local, ang inuutang na ito para punuan ang na lumalaking budget deficit. Mahina ang collection, mataas yung budget, yung income natin kulang. Dahil kulang ang income ng gobyerno, para masunod yung budget is mangungutang para kaya ganyan. Kung merong legacy ng Marcos Jr. administration, naiwanan niya is yung siya na atang presidente na may pinakamalaking utang. Yung kay PRRD noon, yung 6 years na term ni PRRD, from 6 trillion na minana niya sa Aquino administration, naging 12 trillion pag alis niya. So, sa 6 years na panunungkulan ni PRRD, more or less mga 6 trillion ang nautang niya. Kailang, saan niya ginamit yung utang? COVID-19. May Marawi Seeds. And then may build siyang nagawa. Kaya ako, wala akong problema sa utang panahon ni PRRD. Dahil kitang-kita ko, nararamdaman ko, naligtas tayo ng pandemic, kakaunti lang kung may namatay man na minimize yung namatay ng pandemic. Dahil nagamit yung inutang para sa ating mga bakuna, para sa ayuda, at iba pang pangangailangan. And then, na-survive natin yung Marawi Seeds. Napakadelikado yung Marawi Seeds. Sa Iraq and Syria, it took them 5 years para talunin ang ISIS doon. Sa Pilipinas, it took us only 5 months talo ang ISIS Mauti. At doon, gumastos tayo. And then, ang pinaka-importante yung build ni Tatay Digong. Ako, pamilya ko, beneficiaries sa build dahil may farm kami sa paanan ng bundok Mount Kitanglad sa Bukidnon. Nung una, ang hirap pumunta dahil sira-sira ang kalsada. Pag upo ni Tatay Digong, yun, napakalsadaan. Gitna ng kabundukan, simentado. Ang sarap magbisita sa aming farm
dahil yung mga pinagawang kalsada tulay ni Tatay Digong. Ngayon, po 4 years pa lang siya. Ang utang natin ngayon, yung minana niya is 12 trillion kay Tatay Digong. Ngayon, 18.4 trillion na ang utang natin as of, I think, April. At ang projection, by the end of this year, magiging 19 trillion. So, in just 4 years, 7 trillion na ang nautang ni PBBM. Eh, wala namang pandemic. Wala namang Marawi Seeds. Yung build better more. Wala namang infrastruktura. Saan napupunta yung inuutang? Alam nyo na. Talamak ang korupsyon. Hindi naman masama ang mangutang. Ulitin ko, palagi kong sinasabi, ang mga excuse me, ang mga mayamang negosyante ngayon, karamihan sa kanila umutang. Kailang yung utang nila, nagamit nila, napatubo nila yung pera, kaya mayayaman sila. Ang gobyerno, okay lang sana yung mangutang kung gamitin lang ng gobyerno yung inutang sa magandang pamamahala. But today, tingin ko, opinion ko, ang mga utang na ito is wala. Hindi napapakinabangan ng husto ng mamamayan. Kaya, lalo lang tayong nalulubog sa utang. Pahirap ng pahirap. Ang ekonomiya natin pababa ng pababa. Ang value ng ating peso pababa ng pababa. Foreign direct investment pababa ng pababa. Poros pababa. Ang pataas lang ngayon, presyo. Inflation napakataas. Kaya good luck sa administration ito. Tama yung sabi ni BP Sara, God save the Philippines. Dahil meron tayo yung pinaka-the best na president sa buong bansa. Alam nyo na, anong ibig sabihin nyo? Pinaka-the best mangutang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pato para makapagtatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna yung itsura sa iyang atop, ng mga dagko na og buslot. Pangbutangan ng ganit susublo. So mo na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang balay. Napulihan na gid tong mga boss. Sa Ginoo nga napulihan na gid akong atop nga 20 na katuig nga atop kay sa naghatag sa sin. So 20 na ka tuig tong imong 20 atop. na katuig akong atop nga karumbang idan ilisdi kay naay naghatag sa amo ang kuan hero. Wala pa sa nagtabang sa amo nga dili
pa gyud mi makaatop kay ang among kintaan kulang pa sa among pagkaon. So salamat kay ante. Salamat kaayo gyud.